Patrick POV. Chapter 25. Naging maayos naman ang pag-uusap ng both side ng aming family. Wala naman marami pang napag-usapan dahil halos naman kasi nakakaalam na sa relasyon namin ni Scarlett maliban lang sa aking kamag-anak sa Bacolod na sina Tito Oliver at Tita Amalia. Masaya ako dahil sobrang na-surprise si Scarlett sa aking ginawa. Hindi talaga nito ini-expect na makikita niya ang kanyang mga mahal sa buhay mismo sa Scarlett Gonzalez Farm and Resort. Gusto ko lang talaga siyang i-surprise kaya hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Gagawin ko ang lahat upang mapasaya ko lang ang babaeng pinakamamahal ko. Alam ko, ang gusto ni Scarlett makagraduate muna ito ng kolehiyo bago planuhin ang magkaroon ng baby. Kaya lang, gustong-gusto ko na talaga magkaanak kami kaya pinagbigyan ako nito. Alam ko na hindi pa ito ready maging ina dahil ito ang pinakamahirap na propesyon sa buong mundo. Ito yung propesyon na hindi ka pwedeng magretiro at walang end of contract. Kaya araw-araw kong pinaparamdam dito na mahalaga siya sa akin, tanging pagmamahal lang ang pwede kong isukli dito sa lahat ng sakripisyo nito. Taos puso akong nagpapasalamat sa Diyos na ipinagkaloob niya ang babae na minahal din ako ng buong buo at tinanggap niya kung ano ako. At higit sa lahat magkakasundo kami sa lahat ng bagay. But sometimes, there are times when husband and wife na hindi magkaintindihan. Pero hindi na namin pinapaabot ng kinabukasan ng mga ganyang bagay at pinag-usapan na namin kaagad iyon. Marami na din kaming napagdaanan ni Scarlett at nahantong pa sa muntikan na paghihiwalay pero nanatili ang bawat isa sa amin na magiging matatag. Diyan nyo kasi malalaman kung gaano kayo katibay sa bawat isa kung ang relasyon puno ng away, selos, tampuhan. Inaamin ko nahihirapan ako dito noong nalaman niya na may babae akong katabi sa kama, pero tadhana na rin siguro ang gumawa ng paraan upang pagtagpuin kami sa isa't isa. At sa resort ko pa mismo kami nagkita. Ngayon ko talaga napatunayan kung gaano kalakas ang power ng tadhana. Kapag nagmamahalan kayo at walang tinatago sa isa't isa, deserve nyo maging masaya. I never thought that the first woman I met and I fell in love with would stay with me for the rest of my life. Hinding-hindi ako magsasawang paglingkuran nito araw-araw at mamahalin din araw-araw. Ang nag-iisang napakagandang babae, my sweetie Scarlett. Scarlett POV. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nakaharap ako ngayon sa salamin habang pinagmasdan ng aking sarili. Parang hindi pa rin ako makapaniwala na ikakasal na kami ng aking pinakamamahal kong lalaki na si Patrick. Sa wakas dumating na ang araw na pinakahihintay naming dalawa ni Patrick. Ang pagharap sa dambana. Alam kong marami pang pagsubok at mga hamon sa buhay ang aming haharapin, pero alam kong malalagpasan namin iyon ni Patrick dahil magkasama kaming haharap sa mga pagsubok na iyon. Ang unang lalaki na nakilala ko sa buong buhay ko at siya lang din ang mamahalin ko habang buhay. Ang pinakagwapong Patrick ko ay hindi ako magsasawang ipaparamdam sa kanya araw-araw ang aking pagmamahal. Kumusta ang napakagandang bride? Tanong nito. Gulat naman akong napalingon sa aking likuran kung sino ang nagsalita. Sofia. Nandito ka pala? Si sino ang kasama mo? Nagtataka kong tanong dito. Nginitian naman ako nito at agad na niyakap. Of course. Ako pa ba ang magpapahuli, special sa'yo ang araw na ito? Saad naman ito habang nakangiti. Bigla namang pamatak ang luha sa aking mga mata dahil sa sinabi nito. Kahit nagkaroon na kami ng kanya-kanyang pamilya ni Sofia, at kahit magkalayo na kami nito sa isa't isa nananatili pa rin ang pagkakaibigan namin. Sino ba ang kasama mo? Mabuti naman nakahabol ka, Sofia, thank you talaga dahil umattend ka. Wika ko dito habang nakangiti. Naku Scarlett. Kahapon pa talaga kami dito ng Tito Mark mo, kasama ko rin si baby. Kaya lang nakikiusap ang forever mo na hindi daw muna kami magpapakita sa'yo kahapon kasi surprise daw kita ngayon, kaya nagstay na lang kami sa room. Iyong Tito Mark mo nga gustong-gusto na lumabas kasi like na daw niyang umikot sa buong resort, pinipigilan ko lang eh. Pero nung gabi na pinuntahan siya ni Patrick sa room, malamang tulog ka na nun. Baka nga nag-shot pa sila kasi pagbalik ni Tito Mark mo amoy alak na.
Mahabang sagot naman ni Sofia. Napapailing na lang ako habang natatawa. Pasensya ka na Sofia ha, talagang itong si Patrick ang hilig sa surprise. Sagot ko na lang dito habang pinupunasan ng tisyo ang aking luha sa pisngi. Anyway, congrats, I'm so happy for you Scarlett. Sa wakas nagkaroon na rin ng sagot ang sulat ni Patrick na palagi niyang pinapadala sa'yo dati. Ang kwento kasi ni Tito Mark mo hindi mo daw kasi sinasagot ang sulat niya. Hihihi. Nakangiting sagot nito. Di ko naman mapigilan na pamatak ang aking luha nang maalala ko dito ang kanyang sinabi. Oo nga, hindi talaga ako mahilig mag-respond sa mga sulat nito dati sa tuwing nagbigay siya ng sulat sa akin dahil hindi nga ako interesado. Thank you Sofia, dahil dumating ka kahit sa probinsya pa ang pinanggalingan nyo pumunta talaga kayo. Nakangiti kong wika dito. Nginitian naman ako ni Sofia at hinawakan ng aking kamay. Tama na nga ang iyak. Aalis na kaya tayo, kanina pa naghihintay ang forever mo sa simbahan. Wika nito sa akin. Tumango naman ako dito. Pagdating namin sa simbahan ay kumpleto na ang lahat. Ang aking dalawang mama na si Mama Ann at Mama Carmen pati na din ang mga kamag-anak ni Patrick. Sayang nga lang at hindi nakadalo ang kanyang tatay dahil masama ang kanyang pakiramdam. Kaya nagpaiwan na lang siya sa resort at least pumunta pa rin siya sa kasal namin ni Patrick. Kitang-kita ko ang saya sa kanilang mukha habang hinihintay na magmarcha ang buong entourage. Hindi ko naman mapigilan na kabahan habang hinihintay ko ang pagmarcha ko papunta sa aking groom. Pakiramdam ko parang lumulutang ako. Sa wakas. Ito na, I have fulfilled my dream of marrying the man I love so much and who loves me so much. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on. Hindi ko na talaga napigilan ng mapahagulgol habang pinapakinggan ang mensahe ng kanta. Mula sa sandaling ito, dito na magsimula ang buhay mag-asawa namin ni Patrick. Simula ngayon, magkaramay kami sa lahat ng hamon sa buhay naming mag-asawa. From this moment, I have been blessed. I live only for your happiness. And for your love, I'd give my last breath. Hindi ko na namalayan pa ang lahat, nakita ko na lang ang aking sarili na nasa harap ko na ang lalaking pinakamamahal ko. Si Patrick. Buong pagmamahal itong naglahad ng kanyang kamay habang nakangiti. Nakangiti naman ako at buong puso ko namang inabot ang kamay nito at sabay kaming naglakad patungo sa harap ng pari. I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams come true because of you. I love you so much Scarlett, I will love you forever. And I will love you, until my last breath. Bulong nito sa akin na siyang lalong nagpapatulo ng luha sa aking mga mata. And I love you too Patrick. I love you so much. I will only love you, and no one else. Sagot ko naman dito habang humihikbi. Naramdaman ko naman na pinisil nito ang palad ko. Ang hiling ko lang sa Panginoon ay maging matatag ang relasyon namin ni Patrick. Sana kung ano man yung mga pagsubok na dumating sa buhay namin, bigyan niya kami ng lakas upang malampasan namin ang mga iyon. Kailangan Diyos ang magiging sentro upang mapatibay ang isang relasyon mag-asawa. Dahil siya lang naman ang nakakaalam sa lahat ng mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Pagkatapos ng seremonya ng kasal, nagsilapitan naman ang aming pamilya at nag-congratulate sa aming dalawa ni Patrick. Tanging ngiti naman ang tugon namin sa mga ito. Congratulations anak Scarlett, masayang masaya ako dahil sa wakas unti-unti mo na ring natupad ang iyong pangarap. Ito na yung point anak sa buhay mag-asawa ang pinakamatapang na gagawin ng isang tao. Alam mo kung bakit? Hindi kasi ito kanin, na kapag isinubo mo at mainit pwede mo siyang iluwa. Kaya pahalagahan nyo ang bawat isa sa inyo anak para maging matibay ang inyong relasyon. Mahabang wika ng aking ina na si Mama Carmen. Agad ko naman itong niyakap habang tumutulo ang aking luha. Naramdaman ko naman na hinagod ni Patrick ang aking likuran upang mapakalma. Ma,
Maraming salamat po sa lahat. Kahit sa ibang tao po ako lumaki at hindi niyo ako nasubaybayan, pero nagpasalamat pa rin po ako sa inyo dahil nandyan kayo palagi sa tuwing kailangan ko kayo. Tugon ko kay Mama Carmen habang unti-unting kumakalas sa pagkakayakap dito. Nakipagkamay naman si Patrick sa aking ina habang nakangiti ito. Maraming salamat Mama Carmen sa tiwala niyo po sa akin, dahil sa inyo naparamdam ko kay Scarlett na mahal ko ito. Sa tuwing pumupunta po kasi ako doon sa inyo, always welcome po ako sa pamilya niyo. Wika naman ito sa aking ina. Tumango naman si Mama habang nakangiti. So, let's go na. Magkita-kita na lang tayo sa reception area. Wika ko sa mga ito habang pasakay na kami ni Patrick sa aming sasakyan. Kumaway naman ang aming mga bisita. Pagkatapos ng aming pag-uusap ay nagbiyahe na kami papuntang Scarlett Gonzalez Farm and Resort. Nagkita ba kayo ni Sofia, sweetie? Tanong ni Patrick sa akin. Lumingon naman ako dito habang nakangiti. Yes Pat, kaninang umaga. Ang hilig mo talaga sa surprise. Akalain mo yon, kinulong mo ang mag-asawa sa isang kwarto para lang e-surprise ako. Nakangiti kong sagot dito habang umiiling. Mabuti naman kung ganon, hihihi. Pero pinuntahan ko naman si Tito Mark mo nag-shot pa nga kami nun. Saan nito? Nginitian ko na lang ito at hindi na nagsalita. Pagkapasok namin sa loob ng resort ni Patrick, halos nandoon na rin ang mga bisita. Nag-congratulate naman ang mga iba at nakipag-shake hand. Nginitian naman ulit namin sila habang tumatango. Pagkatapos ng mixing seremonya sa reception ay nag-umpisa ng kumain ang lahat ng mga bisita, kasama na rin kami ni Patrick. Pagkatapos ng kainan may kasiyahan na nagaganap. Ang mga kalalakihan naman ay nag-umpisa na mag-inuman maliban kay Patrick dahil nag-aasikaso pa ito ng aming mga bisita. Habang ako naman kinakausap ko ang pamilya namin pati na din ng tita ni Patrick na si Tita Amalia. Makalipas ang ilang mga sandali, masaya kaming nagtatawanan. Napansin ko naman si Patrick na parang hindi ito mapakali habang kinakausap ito ni Jonathan. Kumaway naman ako dito habang nakangiti. Ngumiti naman ito, pero pansin ko talaga na hindi ito mapakali. Dahil sa kuryosidad agad akong lumapit dito. What happened, Patrick? May problema ba? Tanong ko dito habang palipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa ni Jonathan. Kasi sweetie. Hindi pa natapos ang sasabihin nito, agad naman itong binara ni Jonathan. Scarlett, nasa labas kasi si Cynthia at gustong-gusto niya makausap si Patrick. Kahit anong pigil ko sa kanya, ayaw talaga niya magpaawat Wika nito sa akin habang napakamot ng kanyang ulo. Pagkarinig ko sa sinabi ni Jonathan, agad naman nag-init ang aking tenga. Napataas naman ako ng kilay dito at akmang aalis na ako at pupuntahan ko ang nagwawala sa labas. Kagad akong hinawakan ni Patrick sa aking kamay. Sweetie, ako na ang bahala. Please. Ayaw kong ma-stress ka sa araw mismo ng kasal natin. Bigla naman akong kumalma at pilit na pinipigil ang aking galit. Agad naman nagsilapitan ng pamilya namin na kanina lang tuwang-tuwa sila sa kabilang table. Bigla namang naalarma si Jonathan at Patrick dahil sa mga nangyayari. Anong nangyari, anak? Bakit parang seryoso masyado ang inyong pinag-uusapan? Wika ni Mama Ann. Napansin ko naman na napakunot ang kilay ng tita ni Patrick na si Tita Amalia. Ngumiti naman ako sa kanila na parang wala lang nangyari. Wala yun Mama Ann, may bisita lang kami sa labas na gustong kumausap kay Patrick. Sagot ko dito habang nakangiti. Pero sa loob-loob ko, gustong-gusto ko na talaga magwala. Agad naman nagpaalam si Patrick at Jonathan sa amin at dali-dali na pumunta sa may entrance. Wala sa sarili na agad akong sumunod sa kanilang dalawa. Narinig ko pa ang tawag ni Mama Carmen pero hindi ko na ito pinakinggan pa at dire-diretso nang naglakad patungo sa may entrance. Kaz, what are you doing? You're embracing me with what you're doing, Cynthia. Ngayon pa talaga, sa kasal pa ni paring Patrick. Singhal ni Jonathan dito. Ngumiti lang naman si Cynthia at parang wala itong narinig. Hoy Patrick.
Ang lakas din ng loob mo na magpakasal sa babaeng iyan, may mahal ka naman sa probinsya. Ikaw naman na babae ka naniniwala ka naman na totoong mahal ka niyan pwe. Galit na sigaw nito sa aming dalawa ni Patrick. Agad naman itong hinela ni Jonathan at inilayo sa amin habang tahimik lang akong nakikinig sa sinabi ni Cynthia. Cynthia, ano ba ang problema mo? At ang lakas talaga ng loob mo para sumugod dito? Ano ba ang ipinaglalaban mo? Una, wala tayong relasyon, at higit sa lahat walang tayo. Sagot naman ni Patrick dito. Iiling-iling naman ako habang nakatingin kay Cynthia. Sa sobrang buwisit ko na talaga sa babaeng ito, agad ko itong sinugod at hinawakan ng kanyang braso. Gulat namang napatitig si Cynthia habang napatulala naman si Patrick at Jonathan na nakatingin sa akin. Ano ka mo ang sabi mo kanina? May ibang mahal siya sa probinsya. You know what, Cynthia, patapos na ang kwento pero hindi mo pa alam ang buong katotohanan? Observe silent kasi minsan, upang hindi ka mapahiya. Wika ko dito habang nakangiti. Masama naman ako nitong tinitigan mula ulo hanggang paa. Naku, tigilan mo ako, babae. Di hamak na mas maganda naman ako kaysa sayo, no? Saad nito sa akin. Tinaasan ko naman ito ng kilay. Oo, mas maganda ka nga sa akin, pero aanhin mo naman ang ganda mo kung hindi mo naman ginagamit sa tama. Kung dati hinayaan lang kita na yakapin si Patrick pero ngayon huwag na huwag mong gagawin iyan sa harapan ko. Sagot ko naman dito. Nginitian naman ako nito na parang nakakaloko. Hindi mo ba alam na ang lalaking iyan ay may nangyari sa amin? At hindi ko na ito pinatapos at agad ko itong binara. At buntis ka? How many months na ang lumipas bakit parang hindi pa rin halata ang tiyan mo? Mas halata na nga itong tiyan ko kaysa iyo tiyan mo Sabat ko naman dito. Napansin ko naman sa mukha ni Cynthia na parang nagtataka ito. Papaano mo nalalaman? At si sino ang nagsabi sa iyo sa mga bagay na yan? Pautal-yutal nitong sagot. Nginitian ko naman ito at hinawakan sa baba. Kasi ako lang naman ang kausap mo last time. Oh, by the way, I'm Scarlett, ang nag-iisang babaeng minahal ni Patrick. Wika ko dito na parang nang-aasar pa. Napayuko naman si Cynthia marahil dahil sa pagkapahiya. Ganito kasi yan, Cynthia, huwag mong angkinin ang pag-aari ng iba kung alam mo naman hindi sayo. Napakasimple lang, di ba? At ito pa ang pinakasimple, huwag mo nang hawakan kung alam mong hawak na ng iba. At baka hindi mo pa talaga nagets ang aking sinabi, ito pa ang pinakasimple sa pinakasimple talaga para sadya mong maunawaan. Huwag na huwag ka nang magbalak hawakan ng aking asawa dahil hawak ko na siya. Kung noon hinayaan kita na yakap-yakapin siya, pero ngayon subukan mo makikita mo ang hinahanap mo, Cynthia. Mahabang wika ko dito habang tinatapik-tapik ang kanyang mukha. Agad naman akong umalis sa harapan ni Cynthia at pumunta na sa kanila ni Patrick at Jonathan. Ngayon ko lang din napansin na pinagtinginan pala kami ng mga kamag-anak ko pati ang mga tito at tita ni Patrick. Agad naman inutusan ni Jonathan ang kanyang mga tauhan upang ipahatid na si Cynthia.